Ito, nakikita niyo yan? Yan po si Nori. Kung di akong kakamali, yan po yung executive assistant ni, o kung ano mang posisyon sa Kingdom of Jesus Christ ni Apollo C. Kibuloy. Kaya ako pinapakita yan. Okay? Ayan po yung kinu-quote. At yan ang picture na lumalabas. Nabalitaan ba ninyo yung pinalabas nilang statement ba? O hindi ko alam kung yan ay pananakot. Kaya nga gusto kong maging topic. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Kayo ba naniniwala? Kasi nagpalabas sila ng kampo ni Kibuloy ng mga pahayag tungkol sa parang sumpa o pananakot or banta. Kasi sinasabi nila ang sino man daw na parang manlalait at kumakalaban sa anak ng Diyos o appointed son, yan naman ang pinapakilala ni Kibuloy at yung kanyang mga member, ay paparusahan daw. Okay? Magkakaroon daw ng sakit. Basta mayroon pong banta na pwedeng mangyari. Para bang pagsisisihan nyo pag ginawa nyo yan. Paparusahan kayo dahil anak ng Diyos. Wow. Kaya ko po naging topic ito dahil relihiyon po sila, yun ang kailang paniniwala. Bahala sila. At kayo naman po mga nanonood dito sa aking mga channel, especially dito sa MA Pinoy TV. Kaya ko ito na itatanong. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. ay Pangulo ng lahat ng Pilipino. Inihalal ng taong bayan 31.5 million noon. Pero tapos na yan, kaya siya ay presidente ng bansa hanggang 2028. Pero itong sinasabi ngayon ng kampo ni Kibuloy na kailang paniniwalang ganon na paparusahan, para sinusumpa nila, sinusumbatan nila, medyo nakakagulat. Kasi sila ay nagpapakilalang anak ng Diyos. Pero ako, meron ba kayong nabasa sa Bible o totoo na meron bang ang ating mga Panginoon ang lumikha sa atin ay nagbabanta? Nagbibigay ng sumpa or nagpaparusa? Di ba ang ating Panginoon ay lahat ay pagmamahal? Nagsakripisyo nga, nagbuwis ng buhay para tubusin ang kasalanan ng tao, ng kanyang mga anak. Di ba puro kabaitan? Sabi nga niya, puro pagmamahal ang ginagawa ng ating Panginoon. Pero itong grupong ito, sinasabi ganyan. At tinukoy niya ang mga pangalan, si Pangulong Marcos Jr., si Secretary Abalos, Speaker Martin Romualdez, at sino po ba? Isinama pa si Senador Ontiveros. Yan po yung mga natatandaan ko, pero ayaw ko nang ipakita sa inyo yung kanyang mga statement. Ako lang po ay nagtatanong sa inyo. Totoo ba yon o naniniwala kayo? Sa kanilang paniniwala, napaparusahan ng Diyos ang nagpapatupad ng batas. Kasi nagpapatupad lang naman ng batas ang Executive Department dahil mayroong court order, kaya hinahanap, may warrant of arrest, galing sa korte, si Kibuloy at kanyang kasamahan. Pero ang sinasabi ngayon ng kailang kampo ay parang may pagbabanta at sumpa daw na ginagawa at mangyayari daw ho sa mga opisyalis ng ating pamahalaan kasama si Pangulong Marcos. Kasama pa si First Lady. Ayan, Pangulong Marcos, si First Lady, Secretary Abalos, Speaker Martin Romualdez, at saka po si Senador Ontiveros. Ako hindi ko maintindihan yon. Ang speaker at saka senador ay mga legislator. Hindi yan Office of the President o hindi yan kontrolado ng Malacanang kasi may sarili silang authority. Ang DILG Secretary, sila may control and supervision sa Philippine National Police na inatasan ng korte na mag-issue na mag-implement, ipatupad ang warrant of arrest. Si First Lady, hindi naman government official, siya po ay asawa ng Pangulo, kaya First Lady, bakit gano'n na sinasabi? Nakakagulat, Umahantong na sa gano'n. Malinaw na malinaw sa aking pong opinion at analysis dito, hindi talaga sila naniniwala sa ating batas. Hindi sila naniniwala sa rule of law. Kasi yung proseso ng batas na paulit-ulit na sinasabi ng PNP, ng gobyerno, ng buong pamahalaan at matitinong Pilipino, abogado o hindi, rule of law, proseso yan. Pero sila ayaw maniwala. Ang paniniwala ay sila hinaharas, sila ginigipit, hinaharas daw ang appointed siya na kailang paniniwala at dahil daw doon ay may kaparusahan at may mga bantang sinasabi. Kakaiba, Ano ba yun? Ako hindi ko maarok, hindi ko makuha kung ano yun.
Kung pagbabanta o yung ba'y nangyayari o totoo ano po. Kasi nga, alam niyo, lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Sino bang hindi anak ng Diyos? Lahat tayo anak ng Diyos, lalo na mga Kristiyano. 80% ng mga Pilipino, Kristiyano, Katoliko dito sa Pilipinas. At napakarami ng Katoliko sa buong mundo, pasintabi na po doon sa ibang relihiyon. Sa ibang relihiyon, wala naman ako naririnig na ganyan. Wala ako narinig na ibang relihiyon na nagsabing paparusahan ng Diyos ang mga taong nagpapatupad ng batas. Wow. Well, paniniwala niya kaya nakakalito at saka hindi. Pero ako naniniwalang ang ating Panginoon na lumikha sa atin, lahat ay sakripisyo at pagmamahal ang ginagawa. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kasarian, ano ang antas ng pamumuhay, at kahit sino, ang tingin ng Panginoon sa atin na lumikha sa ating lahat, pare-pareho tayo, tao, at anak tayo niya. Iyon ang paniniwala ko. Pero yung gagamitin ng Panginoon, dahil sasabihin paparusahan ang mga taong ng ating Pangulo pa, napakabigat po nun. Di ba? Ewan ko kung ano ang yung tingin sa galawang ito. Ibang level na ho yung kanilang galaw. Inuulit ko, galing po yan sa kampo ni Kibuloy. At kaya yan inilabas, hindi yan ilalabas nitong Nori, yung babae, si Nori po yan eh. Hindi po ilalabas nila yung statement na yan, pahayag na yan kung walang go signal kay Kibuloy. So alam siguro ni Kibuloy yan. Hindi yan gagawin kung walang go signal. Hindi yan gagawin kung hindi yan ang kanilang, kasi sila kung ano sinabi ni Kibuloy, yun po yung ginagawa nila. So yan ang kanilang paniniwala. Ako, kayo, tinatanong ko, kayo ba naniniwala dyan? Napaparusahan ng Diyos, magkakasakit daw eh, magiging parang maluba ang kalalagyan ng ating Pangulo, ng First Lady, Speaker of the House, DILG Secretary at Senador Intuberos. Sa kanilang paniniwala yun. Hindi ko alam kung pinagdadasal nilang mangyari yun. Hindi ko alam yun. Sinasabi lang gano'n daw. Dahil anak daw ng Diyos ang piling nila hinaharas. Hindi talaga nila naintindihan yung rule of law. O ayaw nilang intindihin. Proseso pa lang ito eh, di ba? Wala pa hong trial. Hinahanap pa lang para basahan ng sakdal. Pag binasahan ka ng sakdal, tatanungin ka sa husgado kung guilty o not guilty. Pag sinabi mong not guilty, di tuloy ang trial. Pag sinabi mong guilty, di maiksi na ho yung trial. Dahil umamin ka, kaparusahan na lang. Ganun po yun eh. Hindi ka pipilitin kung ano. Tatanungin ka na pag hinuli ka ng pulis, dadalhin ka sa husgado, babasahan ka ng sakdal. Then, tatanungin ka kung guilty ka o not guilty. Ganun lang po yun. Then, proseso. Nandun pa sa proseso, pero iba na ang dating sa kanila. Para masyado raw silang inaapi. Sino bang inaapi? Sa unang operation pala ng pulis, sino ba ang biktima ron? Yung bang kailang mga member o pulis? Sino ba ang binumba ng tubig? Di ba mga pulis? Sino ba ang pinagpapalo doon at kung ano-ano? Di ba pulis? Sino ba nahulihan ng patalim at saka may mga pamalo doon? Di ba mga member nila? Anyway, bahala na mga otoridad dyan. So, malaya po kayo makapag-comment, react sa bagay na yan, kung ano yung paniniwala sa kanila hong mga sinasabi na lumahantong na sa parang pananakot at kung ano man. Ewan ko kung anong tingin ninyo. Sige lang po, i-like po ninyo, subscribe and follow sa aking mga channel.